sir, yung spaghetti tactics na naging Rigodon tactics na essentially, sir, kasi if you boil it down, ito yung tactic that won the insurgency. Di ba, sir? Kasi ito yung tactic na in-import na ng Pati iba-ibang division, batalyon. kinopya na, sir. Di ba, sir? 88, dinala na dito. Oo. Dito, na SR Class 93-88 na Sir Dani, binirabira nila yung Nueva Vizcaya, di ba, sir? SS Mission, ganun-ganun. Nag-TGP si sir sa Biskaya, sa Bambang. Ayan, yung Ayun, sir. 88. I mean, this is the tactic that won the insurgency. At the height na insurgency, sir, kasi the rest naman na, talagang direct action na lang na matitindi. Pero ito, sir, yung brilliant tactic na born out of The experience ng na-develop. way back in the 70s. Kung dala ni sir yung, sa akin, kung dala niya yung spaghetti nung andun kami. Kasi nung ina-experiment nga dahil halos hindi makagalaw si Colonel Paselo nung pinalitan ni sir kasi hindi nga umi-score ng maayos yung battalions. Nung dumating si sir, doon nagsimula na nag-a-achieve yung Wala yung... tatlong batalyon. paano kay Paselo? Ha? Yung detainee ninyo, nandun doon, kukulungin ninyo. Isa-salvage nyo sa bangkerohan. bridge. Hindi. Sa tulay. Sa tulay. Ako, sa detainee, mahal sa akin yan. Yung value ng ano dyan. Kasi because you're an intelligence officer talaga pala, sir, because sir, if we trace your career as a young intelligence officer sa Cotabato, Mag-isa ka lang. dependent ka sa information na ganyan, may certain discipline, sir, na nakukuha nyo. Ayun, siguro. Siguro yun. And then, of course, sir, yung Tagum days nyo, you also had the blessing of having a batch of young officers katulad ni na General Yogyog, na General Dabalan na Pati enlisted men. Kung Pati enlisted. solid. Sir. Solid. Sir, pwede bang paki-explain nyo yung grupo na yun noon? Mainly, sir, class 85 kayo, sir, di ba? na sumunod sa 84. Na naging, ito, sir, yung mga naging commander nyo. Ito yung mga naging Mga platoon leaders kami. nyo, dinala nyo sa Isabela. And then yung mga tao nyo, naging tao pa yung iba na grabe ka hardcore, sir. And kasi this year, we're celebrating the 75 years ng Rangers. Could you describe, sir, the quality of officers and enlisted men in 1985 Oo. as you confronted yung mga worst scenarios ng NPA? Noon kasi, yung experience ko sa Isabela, if you have one officer na magpatrolya, hihingi ng kambing, hihingi ng manok, ay kakatayin ko yan. So, may baon sila. Kung gusto kong kumain ng manok, palitan nyo ng sardinas. Ibig sabihin, walang masabi sa unit. Walang report na makarating sa akin. That's one. Ngayon, yung disiplina ng enlisted man, talaga, ayun ang number one sa akin. Huwag kang, ginamit ko rin yung disiplina ng NPA. Kay Mao Zedong. Kalit-litan ng sinulid, huwag kang mamulot. Yung mga gano'n ba? Yung kay Mao Zedong, line-lecture ko yun sa kanila sa mga enlisted men. Ay sa officer, minsan mayroon may major pa nga mayroon pa nga nag-chief of staff na hindi makapasa sa akin. Kasi ginapin niya yung combo at saka yung dito si Manaog. Sir. Nag-checkpoint sila ng laging truck. Sa tawag ko kay Jarbaner, sir, di pwede. Wala yan. Yung ihi ng Mga insekto. Ayun. So, nag-welcome pa ang first IB sa akin.
yung, First SRB, yung sila Briggs. sir. Yun ang Dala niya batalyon ko, sir. B-150. Punta sila sa Tagum. Saka yung isang Ang truck. kinukumpre yung EXO. Brosus, sir. Ha? Si Major Brosus. Si Brusos. Ang Batcom namin nun, sir, si Colonel Dante Bonifacio. Wala sa akin. Pero kinuha nyo ako, sir, na striker kasi hindi nyo ako pinapabalik, sir, sa First SRB. So, stricto ako sa disiplina. Basta may, maski sa babae, pag may nag-report sa akin na misis, yung buringot, di wala, you can go there. Basta you are not using government time. Mag-leave kayo, Passes. official, walang baril. Punta kayo doon, libre kayo. Ayun ang ano ko. Kaya nga, nung nandun kami sa Bicol, mayroon isang first sergeant. Regiment commander na siya. Nung bumalik na tayo, sir, sa Manila, regiment commander na kayo, sir, no? Nag-awol, 86. namatay doon. LOD. Hindi ko pinaliman yung LOD niya. Galit yung misis. Awol siya. First sergeant. Nag-awol. Iniwan niya yung unit niya. Kung may another first sergeant, gagawin na rin niya. Sabi ko, Madadamay ang headquarters, sir. yun. Naging sample yun. Namatay sa Boringo, ay sa Diwalwal. Ayun ako. Sa disiplina. And then yun ang dala-dala nyo, sir, ng Oh, nag-regiment commander na. oh. Kailan kayo nag-regiment commander, sir? After EDSA na. Sir. Yeah, nandun pa ako. 88 ako. So, after EDSA 1 na to, sir? After Oo. EDSA 1. Kaya nagbuto ako ng yung how do you call this? Yung Philippine Constitution 87 doon sa Tagum. Against ako doon. 86 ka, sir, nag-regiment commander kasi after EDSA, doon na-relieve, sir, si na General Browner. Di ba, sir? Hindi pa. Acting pa, kuwan pa ni si General Browner. Matagal question nga si General Browner. Bakit hindi niya mabitaw-bitawan yung regiment eh? Nandyan naman ako. Pero nung after Biskaya, ayan na. Kasi awarded ako ni Ipori. hindi si Cory. Ay, hindi. Marcos pa rin yun. Ay, Cory. Wala, hindi ko na masyadong maano yung dates. Kasi 86, sir, nung nag-EDSA, na-relieve na si na General Browner. Yung lahat ng mga Marcos, sir, na-relieve na. So, baka nag-acting kayo, sir, kasi noon at that time, sir, naghahanap na si Cory nung pag-upo niya, sir, nung 86. At, Hindi kasi 86, ganito. Talking of 86. February 86. Maalala ko naman yung 86. Sir, ano ba, sir?